Balikan po natin ang balita tungkol sa proseso ng pagpili ng susunod na Chief Justice. Hindi lang mga miyembro ng JBC ang nakapagtatanong sa mga nominado sa pagka-Chief Justice. Sa kauna-unahang pagkakataon, na ipadala rin ng publiko ang kanilang mga tanong sa pamamagitan ng Twitter. Live mula sa Supreme Court, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, dalawang first nga yung nangyari sa JBC public interviews. Ngayon, una, ibinukas ng JBC o Judicial Barrier Council yung proseso ng pag-i-intervene sa mga nominado sa pagka-Chief Justice. At ikalawa, kahit yung mga ordinaryong mamamayan natin ay nakapagtanong sa mga nominado sa pamamagitan ng Twitter. Apo, sa susunod na magiging punong maestrado, malaki ang inaasahan sa inyo ng sambayanan. Napatunayan na po natin posible ang imposible. Ang trabaho natin ngayon, siguruhing magpapatuloy ang pagbabago tungo sa tunay na katarungan, matapos man ang ating termino. Hindi biro ang hamong naghihintay sa bagong Supreme Court Chief Justice at ang hamon ng pagpili sa bagong Chief Justice ay unang nasa kamay ng Judicial and Bar Council o JBC dahil sila ang sasala sa 22 nominado. Mula sa makasaysayang pagkaka-impeach ng dating Chief Justice, mataas ang interes ngayon sa kung sino man ang papalit dito. Kanina sa kauna-unahang pagkakataon, isinapubliko nila ang interviews. Tila isang job interview ang naging takbo. Sa labas ng Division Hearing Room, maaaring manood ng personal ang publiko. Pero hindi lamang ang mga miyembro ng JBC ang nakapagtanong sa mga nominado. Kahit ang mga tweets o yung mga nasa Twitter, nabigyan ng chance na makibahagi. Tila nga unti-unti na nakikialam ang mga karaniwang Juan de la Cruz sa proseso ng pagpili sa susunod na mamumuno sa hudikatura. Ang dami-dami pong pumapasok na text questions at saka sa Twitter na ibinigay sa akin na lahat may kaugnayan sa inyong alleged defiance, no? Yung pong issue na yon. There is no defiance. This is a question which we received from our Twitter and email at 4:50 this afternoon. Yes. This is a question for Attorney Ligarda. Now, how do you respond to criticisms that family lawyers aggravate the enmity between married couples, causing further conflict? Actually, I will agree about some family lawyers. Instead of trying to make things easier for the family to go through the court system, some of them really exacerbate the problem. May sariling Twitter account ang JBC, ang @SupremeCourtJBC, kung saan pwede magtanong ang publiko sa mga nominado. Si Solicitor General Francis Ardelesa natanong kung kasali siya sa mga nag-abogado sa negosyanteng si Danding Cojuangco sa kaso ng Coco Levy Fund sa Korte Suprema. Tanong daw niya yon, sabi ni Mang Pandoy. Nagpasalamat pa siya na 4 na tanong ang ginamit ng JBC. Sabi ng JBC Secretariat, minomonitor nila at iniipon ang mga tweets at ito ang binibigay nila sa mga miyembro ng JBC. Now there is a question from the public. I do not know if this is true. You were appointed 2 weeks after the Supreme Court decided in favor of the coconut farmers. Is that true? You were appointed as Solicitor General. Probably the question should have been, you were appointed Solicitor General 2 weeks after the Supreme Court came out with a decision favoring Mr. Cojuangco. I think that's the question. That should be the question. I do not know the date. I took my oath as Solicitor General, Your Honor, February 10, and I think my appointment was signed 1 week before that. Para sa grupong Supreme Court Appointments Watch o SCAW na nagmamonitor ng mga appointments sa mga maestrado sa Korte Suprema, maganda raw na hindi na etsapuera ang publiko sa proseso ng pagtatalaga ng Chief Justice. Habang binubukas mo ang proseso, mas nagiging accountable din yung mga namimili. Mga miyembro ng JBC, yung mga miyembro ng yung appointing authority. Mula sa 22 nominado, tinatayang 3 hanggang 5 pangalan lamang ang makakatawid papuntang palasyo para pagpilian ni Pangulong Aquino. Maraming malalaglag kasi nga para magampanan rin ng JBC yung mandate namin na talagang konti lang yung pagpipilian ni Presidente kasi nga nasa alana namin. Si De Lima, madidismaya raw kung hindi siya makakasali sa shortlist. I accepted the nomination. I'm aspiring for the post. It's but natural that if I get disqualified, I will be so disappointed, I will be so displeased. Hindi ba natural yun? Because since I accepted the nomination,
I'm going for it. I accepted the nomination. I want to be considered by the President. Sa July 30, magbobotohan ng JBC pero malabo pa kung ilang boto ba ang manggagaling sa Kongreso. Inaapela pa ng Kongreso ang desisyon ng Korte Suprema na isang boto lamang ang sa Senado at Kamara. Kanina si Tubas lamang ang nasa public interviews at wala si Senador Chis Escudero. Magsasalita na lamang daw sila. Idinaan na lamang sa biro ni Senate President Juan Ponce Enrile ang posibleng pamimili na lamang kina Escudero at Tupas. Jessica, alam mo sinasabi nitong si SP Enrile, no? Baka mag-jack and point na lamang itong si Tupas at saka si Senador Escudero. But anyway, in terms of schedule, biro lang naman yun. In terms of schedule, July 30 yung voting nila. At meron ng Pangulo ng hanggang August 27 para makapili ng bagong Chief Justice. Jessica? Okay, Joseph, I'm sure ang tinatanong ng ilan, wala bang built-in advantage yung mga tao ng gobyerno na nominado? Kasi like Secretary De Lima, dahil obviously they enjoy the President's confidence already. Hindi kaya sila na nakakalamang dito sa nominations for the next Supreme Court Chief Justice. Pwedeng basahin na ganyan yan. No? Pwede rin naman na disadvantage. Kasi nga, ang coming from the Corona experience, ang sinasabi ng mga kritiko is we want a Chief Justice na medyo independent at hindi perceived to be close to the appointing power. So yun yung iniiwasan kasi, yung closeness ng magiging bagong Chief Justice at yung mag-a-appoint sa kanya. So maaaring negative yun, maaaring liability pa nga ng mga nasa gobyerno, yung nanggaling sila sa gobyerno. Jessica? Okay, at siguro hindi lang natin nabanggit sa previous reports natin, no, na si Justice Peralta was one of those justices in the Supreme Court who voted to uphold the TRO against the former president na kinontra ni Secretary De Lima because I think De Lima was grilled kanina, no? Tama yan. Yung parang kaso yan ng yung past mo ay talagang hinahabol ka. Kanina ay hindi isang beses tinanong itong si Justice Secretary De Lima tungkol dun sa umunoy pag-defy niya doon sa TRO ng Korte Suprema labad dun sa paglabasanan nitong si dating Pangulong Arroyo sa bansa. No? Pero inuulit niya na parang nung time na yon ay wala daw siyang dinefy na TRO because at that point, from her perspective, ay hindi pa nasa-satisfy yung mga conditions para sa isang TRO. So therefore, there was no TRO na dinefy daw niya, Jessica. Okay, curious ako, paano sinasala? Kasi nakita ko kanina panay trending nitong JBC interviews, no, sa Twitter. So I can imagine ang daming nagbibigay ng tanong. So paano bang proseso? Kasi ilan lang naman yung natatanong, nakakarating sa JBC panel na natatanong nila dun sa mga nominees, di ba? So may nagsiscreen, no? Kasi obviously hindi lahat matatanong. Yes, ma'am. Nakausap natin yung secretariat kanina, no? Although ayaw nilang humarap sa camera, but they did give us some information according to, with regard to the mechanism. Ngayon, kung mag-tweet ka using yung username na @Supreme Court JBC, ay mamomonitor nila yung iti-tweet mo na kasama yung kanilang username. Igagather nila yan at ibibigay nila yan doon sa mga members ng JBC. Pero may pumipili. Depende na po yan sa... Are we on? Depende na yan doon sa member ng JBC kung babasahin nila yung questions. According to dito kay Jose Mejia, ay depende raw sa relevance ng question yung pagpili nila, Jessica. Ayun. And isa pang tanong, Joseph, no, before we end this Q&A natin. Hindi ba, kasi it's a welcome development na kasali ang publiko dito sa process ng public interviews kasi napapanood natin. Are we still on? Yes, we are. Are you hearing me, Joseph? Okay, mukhang may technical difficulty po tayo mula sa ating remote site sa Supreme Court. I can't hear the question. Okay, anyway, try nating balikan si Joseph Morong maya-maya lamang. Maraming salamat, Joseph Morong.